Hi guys! Sa videong ito mapapanood natin ang Dongyan. Kasama nila si OG Diaz. Komportable naman ang dalawa na sinasagot ang mga katanungan. At sa mga sagot nito may matutunan ka talaga. At masasabi mo, perfect couple talaga sila. At mahal na mahal nila ang kanilang pamilya. At guys, matatawa ka sa reaction ni Marian while ikinuwento ni Dong ang pag-surprise niya sa kanya. Anyway, napanood ko yung pelikula ninyong Rewind. At hanggang ngayon kausap ko kayo. Talagang, ewan ko, hindi ko siya makalimutan. Dahil talagang sa lahat ng panahon at sa lahat ng klase ng tao, makaka-relate sila dito sa movie. Paano mo na tinanggap itong role? Na-in-love ba kayo sa script? Nung una siyang na-pitch sa amin, hindi pa siya screenplay eh. So, konsepto pa lang siya, naikwento sa amin siya ni Enrico Santos, yung creator. Doon pa lang, nung pinento na yung mangyayari, super interesado na talaga kami. Hanggang sa nung nabasa namin yung script. So, I think medyo magical pa yung nangyari dahil after reading the script, iba yung sapol niya sa akin. I mean, personally, baka iba yung kay Marian. Pero iba yung impact niya sa akin. Nasabi ko, grabe script pa lang, parang without spoiling anything, meron akong gustong gawin sa sarili ko. Baguhin, meaning in a good way, para hindi ko maulit yung pagkakamali ng character dito. So, yung feeling ko na yun, sabi ko, gusto kong maramdaman din sana ng manonood. So, si Marian, paano ka na na-convince na bumalik sa pagpipelikula? Actually, binasa ko din yung script. Binabasa ko pa yung script, pati yung mga lines ko. Umiiyak na ako. Mababaw kasi yung luha ko. Nandun pa ngayon sa pagkakataon na binabasa ko siya, nakasama ko si mama. So, di alam ng nanay ko, kasi nanay ko nakahiga sa sofa. Tapos ako nagbabasa ng script. Umiiyak talaga akong gano'n. Gusto ko yung nanay ko, anak, may problema ka ba? Magsabi ka sa akin. Kala niya kasi umiiyak ako dahil may problema. Kasi kung hindi nagbabasa na ako ng script. May aba, parang umiyak ka ng ganyan. Sobrang ganda may script na yan. Ano ba yan? Kasi kung hindi ko pwede sabihin, kailangan sa akin lang muna. After nun, natapos ko yung script. Usually, matagal ako magbasa ng script. Kasi parang dandan. Ito talaga, nabasa ko talaga. Tapos after ko mabasa, kinukulit niya ako, nabasa mo na ba? Nabasa mo na. Nabasa ko na, tinawagan ko siya. Sabi ko, Dad, ang ganda ng script. Sabi ko, sana magawa natin. Ang ganda talaga eh. Sabi ko nga, kahit sino siguro bumanap dito, tatakbo talaga yung pelikula. Kasi ang ganda-ganda talaga niya. Nakakabilib yung mga ganitong mga scriptwriter na alam nila kung paano tutumbukin yung emosyon ng isang tao. At sabi ko nga kay Dong, yun yung excited ako eh. Yung after nila mapanood yung pelikula, ano bang magiging impact nito para sa kanila? Malaki. Grabe. Ako na nagsasabi sa'yo. Parang tusok ang puso mo. At gaya na nabanggit ko sa'yo kanina nung una tayo dumating, kayo ang kauna-unahang audience nung pelikulang ito right after its final edit and mix. Parang ang corny ng buhay ko. Kasi parang iniisip ko, may gusto ba akong i-rewind na mga nangyari sa buhay ko. Napakasimple kasi ng buhay ko sa Cavite, nakasama ko yung lola ko eh. Parang yung moment lang namin together, palaging masaya, palaging okay. And yung separation naman ng parents ko, hindi ko naman kasalanan. Parang hindi ko siya kayang i-rewind, na gusto ko siyang i-rewind. Bakit? Kasi baka kung buo yung pamilya ko, wala ako sa Pilipinas. Nasa Spain ako. So wala akong dingdong sa buhay ko, wala akong Zia and Sixto. So parang ayoko siya i-rewind. Baka lahat nangyayari dahil dapat at tama at tinakda para sa'yo. Ano pa nga kung sa isa't isa? Promise ko sa kanya, choice kasi ng tao ang pagiging committed sa isang relationship. Choice yun. Choice mo pag gusto mo manatili dito. Kapag nagkakaproblema, choice mo kung aalis ka, kung mag-give up ka. So, para sa amin, mahalaga na hanggang dulo, manatili kaming magkaibigan. So, aside from being husband and wife, talagang hanggang dulo magiging husband and wife kami. Aside from being partners sa trabaho, kasi love team kami nag-umpisa. Ngayon, magkakatrabaho ulit kami. Kailangan matatag din yung friendship namin. Kasi may iba't ibang levels yan eh, di ba? Pag husband and wife level, minsan darating yung punto na may mga ritual na kayo na paulit-ulit. Pero kapag nandun yung element ng friendship, parati siya magkakaroon ng bagong shape, yung inyong relationship. And also, we consider that our kids will leave us when they're already big. Diba? Pag may sarili-sarili na silang buhay. Ang maiiwan, kaming dalawa pa rin. Ang focus na namin ngayon ay yung isa't isa. Kung matibay yung pundasyon namin bilang magkaibigan, mag-i-evolve yung relationship namin as husband and wife. Yun yung paniniwala ko personally and yun yung pangako ko sa kanya. Ikaw naman yan. Ako, same kaming dalawa, pero palagi kami ang usapan namin, kailangan pangako natin na kahit anong mangyari, nasa center talaga natin si God. Kasi malaking bagay na siya yung master namin eh. Parang triangle yan. Nandito siya sa taas, nandun kaming dalawa. So hindi naman mabubuuin ng wala dun sa taas eh. So palagi kami, ang pangako namin, kailangan palagi natin i-remind yung sarili natin na nasa sentro talaga natin yung Diyos. Kahit anong mangyari, successful tayo, may mga pagkakataon nagkakaproblema tayo, sa Kanya talaga tayo hiling. At the end of the day, kailangan natin magdasal, kailangan natin humingi ng tulong sa Kanya, kailangan niya tayong gabayan. Malinaw sa amin yun. At secondly, sabi ko sa Kanya, kahit anong pagod meron ako, hindi ako magsasawang alagaan siya at intindihin siya araw-araw. Oh, yun ang linya ni Marian doon sa movie Oh, ikaw ba nag-insist? May mga pagkakataon na sabi ni Direk, bahala ka na dyan. Kung gusto mo i-revise yan. Anong part nga yun? Secret. Oo, may mga ganun. Minsan may mga dinadagdag siya. So, promise ko talaga sa kanya yun eh. Kasi alam kong malaking factor sa kanya na pag pagod na pagod siya, kailangan nakikita niya nandyan ka for him. Ano ang pwedeng ipayo ni Dingdong at ni Marian para mas maging solid, mas tumagal, at mas maging forever pa ang samahan ng magkarelasyon? Feeling ko kasi iba-iba yung formula per couple, iba yung dynamics. So, what we can share right now, siguro are the
things that we have proven na tumama doon sa aming relasyon. And going back to what I told you a while ago, malaking bagay na meron kami fear of the Lord. Kasi kung yun talaga yung nasa sentro, yun talaga yung gagabay. Marami talagang pagkakataon na po pwedeng malihis. Pero kung babalik ka sa core na yun, yun talaga yung guiding principle. Dapat malinaw talaga na ang master mo ay yung nasa taas. Siya talaga. Siya lahat. Kahit anong gawin mo, kaya mo ayusin ang feeling mo sa sarili mo, ay maayos natin ganito. Kung walang guidance ng taas, wala siya pa rin talagang masusunod sa kahit anong mangyayari sa buhay niyong dalawa. So kailangan talaga kumakapit kayo sa kanya. At sinasabi ko nga palagi, wala namang perfect relationship Wala talagang ganun Pero pwede nyo i-work out yan together na wala namang hindi nakukuha sa magandang pag-uusap, sa trust and love, tsaka lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. May mga pagkakataon sigurong mapusok ka kasi galit ka, pero yun yung natutunan ko kay Dong Pag galit ka, matuto kang wag muna magsalita, matuto kang wag muna kumibo kasi minsan may mga salita kang binibitawan na hindi mo na pwedeng ibalik. Na pag nabigay mo na yun, nasaktan mo na yung tao, paano mo pa papagalingin yung sugat na nasabi mo na yun? Nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. So mas maganda siguro na in every relationship na kapag galit ka, matuto ka muna na sandali, tigil muna ako, isipin ko muna. Tama ba tong sasabihin ko? Masasaktan ko ba siya? Maaayos ko ba to pag sinabi ko to? Kasi once na nagkamali tayo at nabigkas natin yan, baka lalong mag-damage, mas lalong hindi natin maayos yung problema. So matuto tayong tumahimik na muna. Ngayon pag galagang galit ka at decided ka na ayaw mo na, go for it, 'di ba? Gawin mo, panindigan mo. 'Di ba? Pero mas maganda talagang hinay-hinay lang. Lahat naman naaayos